Hi guys! Welcome back to my channel. So again, Eating Get Grace, taga Benguet. So for today's vlog, pag-uusapan po natin kung ano ang mangyayari sa investment or share capital ng isang member or investor sa kooperatiba. So if you're interested, please keep on watching. So, ganito po kasi yung mangyayari ha. Kapag kayo ay nag-member sa isang kooperatiba, meron po kayong fini-fill upan na form as a member or as an investor sa kooperatiba. Sa form na po yun ay meron kayong ilalagay kung sino ang primary beneficiary nyo. Kaya importante pong lagyan nyo yung primary beneficiary nyo. Why? Because they are your heirs or sila po yung tagapagmana ninyo. In case na ikaw na member ay namatay, sila po ang kukuha ng inyong share capital. Kaya po ang inyong share capital sa isang kooperatiba ay hindi po yan mawawala or kakainin ng co-op or magiging dormant na kagaya sa bangko kapag hindi mo kinukuha or walang transaction for 2 years ay magiging dormant. Nagbabawas po yan until maubos. Pero pag sa kooperatiba, hindi po yan maubos, hindi po yan mawawala. Buong buo po yan na ibibigay sa inyong mga principal beneficiary. Kaya nga po sinasabihan minsan sa mga nagme-member na dapat ipaalam nila na meron silang sinalihan na kooperatibang ganito para kapag in case na namatay si member, at least alam ng mga primary beneficiary na meron silang makukuhang pera doon or share capital doon. So, ganito lang po yan In case lang, syempre yung share capital mo is pwedeng transferable, depende po yan sa policy po ng isang kooperatiba. Pwede pong may transfer yung share capital sa kanyang anak or primary beneficiary, or pwede rin naman na kunin mismo ng kanyang principal beneficiary lahat-lahat ng kanyang share capital. At eto pa guys, hindi lang po doon nagtatapos ang pwedeng makuhang benefit ng primary beneficiary ng yumaong member ng isang kooperatiba. Meron din po silang makukuhang mortuary aid contribution from the members. So, yun po ay tulong ng kooperatiba. Kung magkano ang pwedeng makuha, depende po yun kasi yung shinare ko na si Atemco is, so meron po silang makukuhang 115,000 until 200,000. Ang minimum po is 23,000. Sa Atemco po yan ha. Depende po yan din kung magkano yung share capital mo, how long po yung membership po ninyo sa isang kooperatiba, ganun din po sa ibang kooperatibang sinalihan ko. So, maganda rin po mag-invest sa kooperatiba because it assures your family in case na kayo po na member ay mamamatay, hindi na po sila mangongproblema sa pagpapalibing sa'yo or hindi rin po sila mangongproblema kung ano yung mga pwedeng ipakain sa mga bisita. Alam naman natin na dito sa Cordillera is mahal po ang mamatay. Kaya naman po maganda rin pong mag-invest sa iba't ibang cooperative dahil magkakaiba po sila ng amount na pwedeng makuha ng inyong iiwang pamilya. Kaya din po yan sa mga insurances Pero yun nga lang, mas mahal po kasi yung monthly na binabayaran po ninyo sa mga insurances na ito. Pero pag dito sa kooperatiba, mura naman ang babayaran natin. Meron pa nga yung 500, pwede na yun for the year. Meron po yung 2,000, pwede na rin po yun ang pwede natin bayaran pagdating po sa mortuary aid program or ill death insurance po natin. I hope nakatulong po itong video natin. If meron pa po kayong question or
meron po kayong idadagdag sa ating video ngayon, please comment down below. So, yan lang po ang ating video for today. Once again, this is Eating Get Grace saying share this care. Bye!